Lucas chapter 1. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, ay minagaling ko naman, pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una, na isulat sa iyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teofilo, upang mapagkilala mo ang katunayan tungkol sa mga bagay na itinuro sa iyo. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng ang ngalay Zacarias, sa pulutong ni Abias, at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kanyang ngalay Elizabeth. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon, at wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth, at sila'y kapwa may pataw ng maraming taon. Nangyari nga na samantalang ginaganap niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Diyos ayon sa kapanahunan ng kanyang pulutong, alinsunod sa kaugalian ng tungkuling pagkasaserdote, ay naging palad niya ang pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng kamangyan. At ang buong karamihan ng mga tao ay nagsisipanalangin sa labas sa oras ng kamangyan, at napakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa dakong kanan ng dambana ng kamangyan, at nagulumihanan si Zacarias pagkakita niya sa kanya, at dinatnan siya ng takot. Tatapot sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo, at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki, at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan. At magkakaroon ka ng ligaya at galak, at marami ang maliligaya sa pagkapanganak sa kanya. Sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya ay hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya ay mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina, at marami sa mga anak ni Israel ay papagbabaliking loob niya sa Panginoon na kanilang Diyos. At siya ay lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga swail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid, upang ipaglaan ng Panginoon ang isang bayang nahahanda." At sinabi ni Zacarias sa anghel, "Sa ano malalaman ko ito, sapagkat ako'y matanda na, at ang aking asawa ay may pataw ng maraming taon?" At pagsagot ng anghel ay sinabi sa kanya, "Ako'y si Gabriel na nananayo sa harapan ng Diyos, at ako'y sinugo upang makipag-usap sa iyo at magdala sa iyo nitong mabubuting balita. At narito, mapipipi ka at hindi ka makapangungusap hanggang sa araw ng mangyari ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka sumampalataya sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan." At hinihintay ng bayan ni Zacarias na nangigilalas sila sa kanyang pagluluwat sa loob ng templo, at nang lumabas siya ay hindi siya makapagsalita sa kanila, at hininagap nila na siya'y nakakita ng isang pangitain sa templo, at siya'y nagpatuloy ng pakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga hudyat at nananatiling pipi. At nangyari na nang maganap na ang mga araw ng kanyang paglilingkod, siya'y umuwi sa kanyang bahay. At pagkatapos ng mga araw na ito, ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth, at siya'y lumigpit ng 5 buwan, na nagsasabi, "Ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin sa mga araw ng ako'y tignan niya, upang alisin ang kanyang pagkaduwahagi sa gitna ng mga tao." Nang ika-6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang mag-asawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi,
Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasayo. Tatapot siya ay totoong nagulumihanan sa sabing ito at iniisip sa kanyang sarili kung anong batik kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mong kanyang pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya ay ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama at siya ay mag-aahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian." At sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki?" At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at diliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. At narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan at ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. At sinabi ni Maria, "Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita," at iniwan siya ng anghel. At nang mga araw na ito'y nagtindig si Maria at nagmadaling napasalupaing maburol sa isang bayan ng Juda at pumasok sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth. At nangyari pagkarinig ni Elizabeth ng bati ni Maria, ay lumukso ang sanggol sa kanyang tiyan at napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo. At sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. At ano't nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. Sapagkat ganito, pagdating sa aking mga pakinig ng tinig ng iyong bati, lumukso sa tuwa ang sanggol sa kanyang tiyan. At mapalad ang babaeng sumampalataya sapagkat matutupad ang mga bagay na sa kanya'y sinabi ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Dinadakila ng aking kaluluwang Panginoon at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin, sapagkat narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng maghahali-haliling lahi. Sapagkat ginawa ako ng makapangyarihan ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan, at ang kanyang awa ay sa mga lahit lahi sa nangatatakot sa kanya. At siya'y nagpakita ng lakas ng kanyang bisig, isinambulat niya ang mga palalo sa paggunam ng kanilang puso. Ibinaba niya ang mga prinsipe sa mga luklukan nila at itinaas ang mga may mababang kalagayan. Binusog niya ang nangagugutom ng mabubuting bagay at pinaalis niya ang mayayaman na walang anuman. Tumulong siya sa Israel na kanyang alipin upang maalala niya ang awa, gaya ng sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman. At si Maria ay natirang kasama niya na may 3 buwan at umuwi sa kanyang bahay. Naganap nga kay Elizabeth ang panahon ng panganganak at siya'y nanganak ng isang lalaki, at nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na dinakila ng Panginoon ang kanyang awa sa kanya at sila'y nangakigalak sa kanya. At nangyari na ng ika-8 araw ay nagsiparoon sila upang tuliin ang sanggol, at siya'y tatawagin sana nila na Zacarias ayon sa pangalan ng kanyang ama. At sumagot ang kanyang ina at nagsabi, "Hindi gayon, kundi ang tatawag sa kanya ay Juan." At sinabi nila sa kanya, "Wala sa iyong kamag-anak na tinatawag sa pangalang ito." At hinudyatan nila ang kanyang ama kung anong ibig niyang itawag, at humingi siya ng isang sulatan at sumulat at sinasabi, ang kanyang pangalan ay Juan, at nagsipaggilala silang lahat.
Pagdakay nabuka ang kanyang bibig at ang kanyang dilay nakalag at siya'y nagsalita na pinupuri ang Diyos. At sinidlan ng takot ang lahat ng nagsispanahan sa palibot nila at nabansag ang lahat ng mga bagay na ito sa lahat ng lupaing maburol ng Judea. At lahat ng mga nangakarinig nito ay pawang iningatan sa kanilang puso na sinasabi, magiging ano nga kaya ang batang ito sapagkat ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. At si Zacarias na kanyang ama ay napuspos ng Espiritu Santo at ng hula na nagsasabi, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan, at nagtaas sa atin ng isang sungay ng kaligtasan sa bahay ni David na kanyang alipin. Gaya ng sinasabi niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta na nagsilitaw buhat ng unang panahon, kaligtasang mula sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng nangapupuot sa atin, upang magkaawang gawa sa ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan, ang sumpa na sinumpa niya kay Abraham na ating ama, na ipagkaloob sa atin na yamang nangaligtas sa kamay ng ating mga kaaway ay paglingkuran natin siya ng walang takot, sa kabanalan at katuwiran sa harapan niya lahat ng ating mga araw. Oo, at ikaw, sanggol, tatawagin kang propeta ng kataas-taasan, sapagkat magpapauna ka sa unahan ng mukha ng Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan, upang maipakilala ang kaligtasan sa kanyang bayan sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan. Dahil sa magiliw na habag ng aming Diyos, ang pagbubukang liwayway buhat sa kaitaasan ay dadalaw sa atin, upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. At lumaki ang sanggol at lumakas sa espiritu at nasa mga ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel.